Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, February 9, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Buhi Anghel. May himala. 3 araw matapos ang trahedyang dala ng landslide sa Maco, Davao de Oro. 2 bata, buhay na natagpuan. Pasaporte ng dating Congressman Arnulfo Teves Jr. kinansela na. But this can be an alternative to those who live in these parts of the city or the metro, no? Ngayong bisperas ng Chinese New Year, nagbabalak ba kayong bumisita sa Binondo? Pwede rin subukan ang alternatibong Chinatown sa QC. At pinakaunang public skate park sa Parañaque City, binuksan na. Magandang gabi. 2 milagro ang pambungad sa ating newscast. 3 araw na nang gumuho ang lupa sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Himwalang natagpuang ligtas ang 2 bata mula sa lugar. Kaya naman ang rescuers mula sa iba't ibang sulok ng bansa tuloy pa rin sa kanilang operasyon sa pag-asang may mahanap pang survivors. Kasama nila ang K9 rescue dog ng Coast Guard na si Apa. Narito ang ating Balitang A to Z. Nadagdagan pa ang kumpirmadong patay sa nangyaring landslide sa Masara, Maco, Davao de Oro. Base sa report ng local government unit, umakyat na sa 15 ang narecover na mga katawan. Pinangangambahan namang tataas pa ang bilang dahil nasa mahigit 100 pa ang mga nai-report na nawawalang individual. Sa kabila ng malagim na trahedya, nabuhayan naman ng pag-asa ang mga pamilya at rescuers. Matapos matagpuan sa ground zero ng landslide ang 2 bata na himalang nakasurvive 3 araw na mula nang gumuho ang lupa. Buhi Anghel. Ayon sa Philippine Red Cross, natagpuan ang isang 3 taong gulang na batang babae, gayon din ang isang 2 buwang sanggol na lalaki. Agad namang dinala ang mga ito sa Davao Community Hospital para mabigyan ng atensyong medikal. Samantala, very good boy naman ang turing sa Coast Guard K9 rescue dog na si Apa. Malaki kasi ang naging kontribusyon ni Apa sa pagtunton sa mga labi ng 3 katawan, maging ang bahagi ng katawan ng isang individual. Sa ngayon, all out pa rin ang rescuers para mahanap pa ang mga naiulat na nawawala. Habang tuloy-tuloy rin ang pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang mula sa Office of the Vice President. Kong si Patsay, mga ka-A to Z. Ngayong bisperas ng Chinese New Year, paniguradong kasama sa checklist ang pagpunta sa Binondo, Chinatown para mag-food trip at damhin ang mayamang kultura ng mga kababayan nating Filipino-Chinese. Pero alam nyo ba na hindi lang sa Binondo sa Maynila may Chinatown? Mayroon din sa Quezon City na may iba't iba ring Chinese New Year activities at cuisine. Alamin natin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Santa Makmak na dim sum mula siomai, siopaw, chicken feet at kung ano-ano pang Chinese food ang cravings mo ngayong Chinese New Year. Saan nga bang perfect destination para matikman ang mga ito na swak sa pagsalubong ng selebrasyon? Sa Binondo po. Siyempre, pag sinabing Binondo, that's the place na good food. Bukod sa Binondo na tinaguri ang oldest Chinatown sa mundo, nariyan ang Banawe dito po yan sa Quezon City na tahanan naman ng abot sa 100 Chinese resto. Kaya naman, hindi kompleto ang ating selebrasyon kung walang food crawl. Una sa checklist na must try sa dim sum, ang siomai at shark's fin na all meat at no extenders. May Chinese version din ng Adidas na mas malaki at imbis na inihaw, steamed with tausi. Pansit ba ang harap mo? Name it. Classic canton o kaya naman seafood rice noodle, paniguradong pasok sa panlasa mo. Ayon sa food historian, kung tutuusin ay halos walang pinagkaiba ang pagkain ng Chino at nating mga Pilipino dahil sa malalim na ugnayan ng 2 bansa. Napakayaman kasi nung pagkain ng mga kapatid nating Chino, yung spices na nilalagay nila, yung paghahalo-halo ng mga iba't ibang lasa,
balanse ng tamis, ng alat, ng anghang, ganyan. At mayaman yung kasaysayan ng Chinese food. At makikita din natin yan sa influence ng Chinese cuisine dito sa atin, hindi ba? Yung ating mga siomai, kikiam, na talaga namang traditionally Chinese yan. Mas lumawak pa nga raw ang ambag ng Chinese community sa inihahaing pagkain sa hapag ng Pilipino. I think ang nakikita natin yung pag-a-adapt ng mga Pilipino sa pagkaing China ay hindi na siya na-stuck doon sa dapat it should be elaborate or there should be like a ceremony. Ngunit inadapt natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay na meron siyang practical value o practical na purpose. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, sa mga foodie na gustong masatisfy ang cravings, swak ito dahil mas marami at mas malaki ang Chinatown ng lungsod. This can be an alternative to those who live in these parts of the city or the metro, no? Na pag hindi na nila mapuntahan ang Binondo, medyo masikip na, matraffic ngayon, this is a place that they can go to. And halos lahat ng makikita naman sa Binondo, makikita rin dito, matitikman din dito, makakain din dito. 100% rin daw na authentic ang lasa ng mga inihaing Chinese food dito dahil hango rin ito sa standards at pamamahala ng Filipino-Chinese community. Bukod sa institusyon ng may tuturing ng mga Chinese restos, nagsama-sama rin ang ilang mga nag-alok ng Chinese delicacies. At kung pagod ka na kakakain, ipinagmamalaki ng Quezon City LGU ang museo ng mga laruan na koleksyon ni Jimmy at mga kapatid nito. Siyempre mga bata, may mga toys. Tinabi ko lahat yon. Nung nawala yung father ko, nilay ko sa isang kwarto. Doon po nagsimula. At kaya nga, tansya ni Jimmy, umabot lang naman sa 100,000 ang mga laruang naipon nito na ngayon pwede nang i-enjoy, hindi lang ng mga bata pati na ang mga young at heart. Kasunod nito, umaas ang Tourism Department ng lungsod na bukod sa nakasanayang Chinatown sa Maynila ay makilala rin ang Banawe na sentro ng mayamang kultura ng Filipino-Chinese community. Magtatagal ang Chinese New Year program and activities sa lungsod hanggang Linggo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Abiso naman sa ating mga ka-A-to-Z ngayong long weekend, nagkakaubusan na nga po ng walk-in tickets para sa mga hahabol pang biyahero papunta ng Matnog sa Bicol. Ayon sa dispatcher ng mga biyaheng yan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, maaari pa namang makapag-avail ng walk-in tickets ang lahat ng babiyahe ng pamatnog pero bukas na po. First come, first serve raw kasi ang pagbebenta ng PTEX ng walk-in tickets. Kaya kailangan maging maaga rin ang mga pasahero kung gustong mag-avail ng walk-in. Yung Matnog po, wala na po, alas 12 po yun. Fully booked na po 11:30. Ang dispatch ay alas 12 ang dispatch, 11:30 yung boarding time. Ipinagutos ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang agarang pagkansela ng pasaporte ng dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon sa Department of Justice, inatasan rin ng National Bureau of Investigation na imbestigahan na si Teves oras na bumalik ito sa bansa. Bukod sa pagkansela ng pasaporte, naisyuhan na rin ng arrest warrant si Teves pero ngayon ay pinaghahanap pa rin at sinasabing huling nakita sa Timor-Leste. Matatandaang naharap sa kasong murder ang dating mambabatas kaugnay sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo noong March 2023. Sinisilip na ng Bureau of Customs ang pagtaas ng outright o lantarang smuggling sa bansa. Paliwanag ng BOC, ang outright smuggling ay mga puslit na produkto na hindi na dumaraan sa mga daungan. Ang siste, may mga sumasalubong na raw na malalaking barko sa laot pa lang para mailipat at maipasok ang mga puslit na produkto sa open seas ng bansa. Gaya na lang ng napaulat at ngayon iniimbestigahan ng pagpuslit sa dalawang luxury vehicle na nagkakahalagang 300 million pesos. Ipinababatid ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paghahangad sa pagbuti ng kalagayan ni King Charles III matapos itong ma-diagnose sa sakit na cancer. Sa kanyang social media platform na X, sinabi ng Pangulong Marcos na kaisa siya ng United Kingdom sa panalangin sa full recovery ng hari. Inanunsyo ang sakit nito 1 linggo matapos ma-discharge sa ospital.
Self-love, yan ang payo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga single ngayong Valentine's Day. Sa ibinahaging short video ng Pangulo habang nag-workout sa gym, pinayuhan rin niya ang publiko na alagaan po ang puso dahil wala namang ibang mag-aalaga nito kundi ang sarili lamang. Samantala, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nananatiling numero 1 ang ischemic heart disease na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino nitong nakaraang taon. At ngayong buwan ng mga puso, ipagdiwang natin ang pagmamahal sa ating mga sarili. Alagaan natin ang ating mga puso dahil wala nang ibang mag-aalaga dyan kung hindi ikaw lang, lalo na kung single ka. Susunod ilang kongresista nangangambang mabago rin ang political provisions sa konstitusyon sa ilalim ng Chacha. At mamaya, skateboarders, may bago kayong dadayuhin dahil binuksan na ang bagong skate park sa Parañaque City. Abangan yan sa kumpletong ulat pagbalik ng Balitang A to Z. Inihayag ni MMDA Deputy Chief Gabriel Go na bumaba ang bilang ng mga motoristang iligal na dumaraan sa EDSA busway. Simula kasi ipatupad ang mataas na multa sa mga hindi otorisadong dumaraan sa busway, malaki na ang nabawas na tinitikitan. Habang kanina ay sinagawa rin sa clearing operation ng MMDA sa EDSA busway ay mahigit 10 mga motorista ang kanilang nahuli at tinikitan dahil pa rin sa pagdaan sa bus lane. Nagpaalala naman si Go sa mga motorista na sumunod po sa mga traffic regulations upang hindi mahuli. When it comes to traffic rules and regulations and even sa mga batas, there's no exemption. So kailangan talaga nating ipatupad ng maayos. We have to implement everything fair and square. Naging matagumpay ang naging resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga Pilipinong mangingisda sa Rizal Reef sa West Philippine Sea. Kasabay nito, wala rin silang namataang presensya ng Chinese vessel nang isagawa ang misyon. Maging ang aircraft na naroon, walang natanggap na radio challenge. Matatandaang sa huling misyon, nakakita ng nasa 30 Chinese vessel kasama ang maritime militia vessel sa lugar. May duda ang ilang mambabata sa pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagabi na suportado nito ang pagbabago sa saligang batas pero limitado lang raw sa economic provisions nito. Ayon sa grupong Makabayan, posible kasing magtuloy-tuloy rin ito para baguhin ang political provisions naman ng konstitusyon, kabilang na ang limitasyon sa termino ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Inuudyukan nila ngayon si Marcos na aminin na ang tunay na intensyon sa charter change habang hinihimok naman nila ang publiko na lumahok sa isang pagkilos kontra Chacha. Itataon nito sa February 25 ang anibersaryo ng EDSA People Power na siyang nagpabagsak sa diktadoryang Marcos Sr. na nagbigay daan naman sa 1987 Constitution. Mukhang itong Chacha, no, magtutuloy-tuloy ito hanggang sa magbukas, parang pain lang ano, sa taong bayan, itong sinasabing na economic Chacha. But later on, yung mga political interest, yung pagpapalawig ng termino, pagbubukas doon sa mga talagang ano, no, yung mga crony. Ikinatuwa naman ng ilang kongresista ang lumalabas na kahandaan ng mga Pilipino sa pagbubukas ng investigasyon ng International Criminal Court ukol sa madugong drug war ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa survey kasi ng social weather stations, lumabas na 25% ng mga Pinoy ang approve sa ICC investigation, 28% naman ang somewhat approve, 26% ang hindi sigurado. Malayo ito sa 21% na pinagsamang sumagot ng medyo at talagang hindi aprobado. Mukhang pumapanig din sa ICC ang dumaraming mamamayang Pilipino, ayon sa survey na rin na nabanggit. At tingin natin hindi aalsa ang milyon-milyong Pilipino para isalba siya sa pananagutan niya. Ang nananatiling diehard na loyal sa kanya ay ilang bahagi ng pulis at militar.
Kaya patuloy ang kanyang nilulutong mga balak eh. Kasado na ng Commission on Elections ang unang araw ng voter registration sa Lunes, February 12. Nasasabayan rin nila ng Voters Education Seminars. Bukod rito, naglunsad rin ang COMELEC ng Facebook profile frame sabay sa pambansang araw ng botanteng Pilipino na maaaring magamit ng mga Pinoy netizens. Samantala, umalma ang Land Transportation Office matapos manguna sa ulat na ito ang una sa mga ahensya na inirereklamong may problema sa transaksyon. Depensa ng ahensya sa Anti-Red Tape Authority, nagkaroon na ng malaking improvement sa kanilang operasyon matapos ang serye ng entrapment operations kontra fixers. Magandang balita dahil makukuha na ng nasa 300 overseas Filipino workers galing sa Saudi Arabia ang sahod na hindi nabayaran sa kanila nang mawalan ng trabaho noong 2015. Ayon sa Department of Migrant Workers, makiklear na ng bangko ang mga cheque nila sa mga susunod na linggo. Nagsimula ang pagbabayad sa 1,100 na OFW ng Enero sa tulong ng Overseas Filipino Bank at Land Bank of the Philippines. Matatandaang nasa 10,500 claimants ang isinumite ng DMW sa Saudi noong nakaraang taon. Opisyal na ang paglipat ni James Yap sa Blackwater Bossing sa PBA. Ito'y ayon mismo kay Blackwater team owner Giselle Deci matapos ang 8 taong pamamayagpag sa rain or shine ni Yap. Dahil rito, magpapaalam na si Yap sa jersey trademark number 18 at gagamit na ng number 15 sa Blackwater. Umasa naman ang manlalaro na makatutulong siya sa pagsungkit ng iba't ibang kampyonato sa bagong koponan. Sa aming pagbabalik, skateboarding, patok sa ilang kabataan. Bagong skate park, silipin. Manatiling nakatutok, ito ang balitang A to Z. Para sa mga ka-A to Z nating nahihilig sa sports na skateboarding, maaari na po kayong makapag-enjoy niyan sa Parañaque City dahil binuksan na ng lungsod ngayong araw ang kauna-unahan nitong skate park. Ang iba pang plano ng pamahalaang lungsod para sa spot na yan, alamin sa balitang A to Z exclusive ni Ian Maghanoy. Isang taon ng kinahihiligan ng 15 anyos na si Yumi ang skateboarding. Siya rin ang isa sa pinakabatang skater ng Parañaque City. Nakita ko lang po sa sarili ko na nag-e-enjoy ako sa ganito. Kasi wala pa akong sport noon. Malaking bagay raw para sa kabataang tulad niya nang matagpuan ang ganitong klase ng sports. Parang sobrang daming iniisip. Tapos dinadaan ko na lang po sa skate. Ganun. Tapos kinakausap po ako ng mga skater. Yung mga kalaro ka pong babae. Ganun kung okay lang. Kaya ang good news para sa katulad ni Yumi, mula ngayon, hindi na siya makikipagpatintero sa mga rumaragasang sasakyan sa kalye, sakay ng kanyang skateboard. In 3, 2, 1! Binuksan na kasi ngayong araw ang kauna-unahang skate park sa Parañaque City. Dito yan sa Barangay La Huerta sa Bulungan. And finally, it came into reality na. Hindi lang po para sa kabataan, para sa lahat ng sektor ng ating lipunan. May ramp, rail at ledges na pwedeng i-enjoy mula sa sinementong sahig. Itinayo yan sa mismong tabi lang ng Manila Bay. Isang dekada rin ang hinintay ng grupo ng mga skater ng lungsod para mapagbigyan ang kanilang munting hiling sa LGU na magkaroon ng sariling public skate park. Kasi nga, ang hirap ng nasa streets lang na yung mga bata naglalaro, tas minsan pinapaalis sa mga guard, mga ganon. Wala kaming sariling pwesto. Imbis na lagi lang sila nasa gadgets, so lalabas sila to socialize, build camaraderie with their friends. Asahan din daw ang paglobo ng mga dadayong skater sa lugar dahil magiging bukas daw ito sa mga kapitbahay na syudad ng lungsod. Magkakaroon tayo ng skateboard competition
para sa ating mga kabataan. At popondohan po natin. Medyo kailangan pa mas malaki pa, ma-request ng mas malaking park para parang hindi pa siya ganun, kumbaga pang mga beginner na mga skaters. Layo ng skate park na tulungan ang mga kabataan na mapaunlad ang sarili, hindi lang sa naturang sport, kundi maging sa kanilang buhay. Parang skateboard lang po yan. Para kahit ilang beses ka tumumba sa skate, kailangan mo pa ring tumayo para lumaban, ganun po. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Atensyon sa mga misis dyan na problemado sa mga mister na parang hindi tinatabla ng parinig tungkol sa Valentine's flowers. May solusyon dyan ng isang netizen. Kaysa raw hintayin ang padala ng bulaklak, nagsariling sikap na siya. Pagka mo ni ate, abot mo sa akin dito sa kwarto, ha? Thank you, Daddy! Ang big mo naman! Thank you! Wais na misis, kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat na si Anton Martin. Ayon kay Martin, ang kasaganahan ay nagsisimula sa pasasalamat. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Bulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas, and Happy Chinese New Year, Happy Weekend!